Hey, what's up you guys? This is Jem. I'm back. Tagal kong nawala no. How many months akong nawala? Okay? So, may pinagdaan ng problema sa buhay, no? Busy sa trabaho, tapos maraming inaasikaso pagdating sa PR. That is why hindi ako nakapag-vlog and mga serious na problema sa buhay natin na kailangan ayusin, and every week ako nagbo-vlog dati, but this time how many weeks na hindi ako nakapagbigay oras, it's because sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Okay? Don't worry, I'm safe, hindi ako nagkasakit, may problema lang talaga no. Okay, nagbabalik ako para ihatid sa inyo tong balita. Okay, itong balita na to para to sa mga nagtatrabaho na sa Canada na nawala ng employer or humina yung company or minsan na-terminate, minsan wala nang hindi nagbigay ng maayos na oras yung employer. Okay? And then kung balak ninyong lumipat kahit naka-close work permit kayo, ito na yung matagal nating hinihintay, no? Ito na yung matagal na hinihintay ng mga nasa Canada or nag-work sa Canada na hindi makalalipat agad. But this time, kahit nakatali ka pa sa isang employer, tapos gusto mong lumipat, gusto mong magpalit ng trabaho o kaya position, this time posible na kasi na-extend na naman tong actually matagal na tong balita no, back in COVID-19 pa, pero this time medyo pumabor ang panahon kasi pinagbigyan kayo ng time na makalipat kahit nakatali ka sa isang company or naka-close work permit ka. Okay? Dati kasi hindi siya pwede. Panahon namin early 2022, 23, 24, hindi siya pwede. Kung close work permit ka, nakalagay doon sa work permit mo na exclusive ka lang sa employer na yan o sa company na yan, dyan ka lang dapat mag-work. Okay? Pero this time hindi na no. Pwede ka na lumipat. Okay? Pwede ka nang lumipat. Okay? And ipakita ko yun yung ibang articles no para masundan niyo at para maano kayo mabasa niyo yung tamang impormasyon. Okay? So ngayon, ipakita ko sa inyo yung screen para makita niyo itong news no, announcement mismo sa Canada. Okay? Okay, so andito na tayo no. Ito yung website no sa cicnews.com. Okay? So ito yung isang trusted no na website. Okay? Nakalagay dito, IRCC extend policy allowing foreign workers on closed work permits to change employer. Okay? Hindi ko na lang ito basahin lahat no kasi mahaba na. Ibigay ko na lang tong link sa inyo, kayo na magbasa. Okay? And ipaintindi ko sa inyo kung paano ba. Okay? So, may idea na kayo siguro na pag naka-close work permit ka sa Canada, hindi ka pwedeng mag-work sa ibang employer. Pero this time, pwede na siya no, nakalagay dito na ang close work permit ngayon is pwede na siya makalipat, no? Ito nakalagay dito, foreign national can apply this exemption if they meet the following conditions. So, nasa Canada ka with valid temporary resident status, including maintenance status, and then nakasubmit ka ng application for work permit or work permit extension, authorized to work Canada when you submitted your application, and intend to work for a new employer or occupation is specified on job offer. Okay? So, nakalagay dito, the foreign national must apply for this public policy exemption and must request that the exemption apply to them until decision has been made on their application. Okay? So, bago kayo mag-work, ito yung nakalagay dito na prior to beginning work in the new job, a foreign national must wait for confirmation from IRCC that have been successfully in obtaining this exemption. Okay? So, meron kayong email na matatanggap. Okay? So, the new public policy effective May 27, 2025. Right? So, yan yung yan yung isang magandang balita. Okay? Yan yung isang magandang balita no kasi dati kasing panahon medyo strict to pag
close work permit, hindi ka pwedeng lumipat, hindi ka pwedeng magpalit ng trabaho, hindi ka makaalis, no? Nakatali ka sa isang employer, but this time, pwede na siya. Okay? So, proceed tayo sa ibang link, no? Para maintindihan ninyo at mabasa ninyo yung ibang details. Okay, nakalagay dito, no? How workers on close work permit can change employers while awaiting a decision on work permit. Okay? So, this is easy para sa akin kasi na pagdaanan ko kasi to and ituro ko sa inyo, no? Sabihin ko sa inyo kung paano gagawin or ano yung dapat ninyong gagawin. Okay? So, nakalagay dito na it's possible for temporary workers on close work permit to start a new job before being issued a new work permit due to a temporary public policy introduced during the COVID-19 era. Prior to the introduction of this temporary public policy, workers on close work permit would need to wait for their new application to approve before changing employers, meaning that it could take many months for them to change job. So, ito yung dati na kailangan yung mag-wait ng approve yung work permit ninyo bago kayo makapagtrabaho sa ibang employer. But this time, iba na. Okay? So, isang kagandahan kasi dito sa ano na to, sa balita na to is pwede kayong paano nyo mapabilis ang work permit. Okay? Meron siyang technique dito paano mapabilis. Okay? Meron kasi siyang nakalagay na parang code. Yan yung code na pag mag-apply kayo ng work permit, yan yung ilagay ninyo para magiging priority kayo sa IRCC para ma-process agad yung yung work permit. Okay? So, nakalagay dito, how do I apply? So, a foreign national must submit their application for an employer-specific work permit from inside Canada. Ito yung IMM 5710. Okay? And, nakalagay dito, when filling out your inquiry section of the IRCC web form, applicants need to copy a specific text that applies to their situation. Okay? And, ito yung sinasabi ko na code. Okay? So, applicants must include the code. Ito yun. PP Change Work 2020. When they copy and paste the text, this helps official prioritize the request. Okay? So, ito yung ginawa namin back in 2023. No? Nung lumipat kami sa Nova Scotia, itong ginawa namin para mapabilis siya at ma-prioritize kasi nga pa-expire na yung work permit namin that time and need namin mag-work sa bagong employer. Okay? And napagdaanan ko itong steps na ito, no? If you are inside Canada na nag-apply ka ng another employer, misis mo ko, no? Ma-assist kita paano ka mag-obtain ng bagong work permit kahit connected ka pa sa ibang employer. Okay? And isang ipakita ko sa iyo is ito, no? Extend or change the condition of your work permit. Kung mag-apply ka ng work permit, meron tayong tawag na changing jobs or employers. Nakalagay dito, no? How to request authorization to work while we process your application. So, dati kasi kailangan mong mag-antay ng 3 months, 4 months, matingga ka bago yung work permit mo ma-approve. So, this time, hindi na. Okay? Kung mag-change job ka or employers, follow the steps after you apply for your new employer-specific work permit. Okay? Step 1, kailangan mo pumunta sa web form. Pakita ko sa inyo yung web form, no, para magka-idea kayo. Ito yung web form. No? So, marami ditong pipilian. Okay? Ang hanapin ninyo is itong wala na dito dati, no? I think sa others. Click natin others. Ayan. And then, kung ikaw yung principal applicant, click mo yan. Continue to form. And then, ito na yung details, no? Pilapan mo yung details. Dyan. Okay? And then, dito sa tell us about your request, dito nyo na ilagay itong code na itong PP Change Work 20, let's say, o anong nakalagay sa website, no? Ito yung ilagay nyo. I-copy nyo yan and ilagay nyo dito sa details. Okay? Right? Lagay nyo dyan and then i-process nila yan. Okay? So, balik tayo dito. And then, yan yung step 1 and then step 2. I-wait niyo yung email, no? 10 to 15 days. Kasi, matanggap niyo yung email na pwede kayong mag-work sa bago yung employer kahit hindi pa na-approve yung work permit niyo. Okay? Yan, ipakita ko sa inyo, no? Kasi since napagdaanan ko to, sabi ko sa inyo, ipakita ko yung letter, na. Okay? So,
ito yun, no? Noong 2023, this confirms that your application has been received by Immigration Repair Citizenship Canada on March 15, 2023. And then, please attach this letter to your present work permit. Okay? So, present yung old ko na work permit as a proof that you are authorized to continue working with the same conditions like employer and occupation until July 14, 2023. So, ito yung extension, no? Or until a decision is made on your application. Whichever is first. Kung alin yung mauna. Okay? So, pwede kang mag-work continuously sa employer mo, which is ito yung extension ng work permit, or kung sakaling maglipat ka, maka-receive ka ng ganito din. Okay? So, this extended period of work is authorized as per subsection immigration, no? So, same siya, no, ng extension. And then, siguro ang message na matanggap niyo is iba lang, no, na pwede kayong makalagay dito is pwede kayong mag-work sa employer kahit hindi pa na-approve yung work permit or until a decision is made. Okay? Nakalagay dito. Please attach this letter. Ito yung as a proof that you are authorized to continue working with the same condition. Okay? Until ganyan. This extended period nun, ano siya, late. Ito yung example ng email na matatanggap niyo tapos may PDF na ganito. Okay? Ganyan siya. Okay, balik tayo dito, no? And then, dito sa website nakalagay, no? Sa step 2, ito yung wait until, no? Until we process your application. And dalawa kasi yun, no? Nakalagay dito, message that work permit holders changing job or employers need to place into wait form. Message that workers who have exempt from holding a work permit. So, be sure na dito kayo. Piliin nyo itong message na to kung alin kayo nag-fit. Kung changing jobs or employer, i-click nyo to. And then, meron siyang, ito yung i-copy ninyo. Be sure itong job title, yung mga nakaparing open bracket, kailangan baguhin ninyo yan, no? Baguhin ninyo yan kasi marami sa inyo nag-copy-paste lang, hindi nyo binago yan. Patay kayo dyan. Okay? So, yan yun. And then, ito yung kopyahin ninyo, no? Kopyahin ninyo yan, and then ilagay ninyo yan dito sa tell us about your request. Yan. Lagay niyo yan. Okay? Okay, so isummarize natin, no, kasi napakadami nun and mahaba na kasi yung video natin. Allowed na kayong lumipat ng trabaho or maglipat ng trabaho kahit naka-close work permit or kahit nakatali kayo sa ibang employer or ibang company. Okay? So, dating panahon, medyo hindi siya, mahirap siya, pero ngayon, pwede na. Okay? So, nagpalabas sila, no, effective siya noong May 27th. And ano kasi yan, marami kasi mga temporary pa rin workers na hindi mahina ang company, hindi naka 30 hours, hindi naka 40 hours, minsan walang pasok. Now this time, kailangan yung gawin to if needed nyo na talagang lumipat. Now, ang next question, sir, kailangan ba ng LMIA? Marami kang nagbablog, hindi kasi complete yung details nila. Okay, you have to understand if bago yung work permit mo, dapat new LMIA. Kung same ka naman ang employer mo, same pa rin ang employer mo or company mo, tas mahaba pa yung date ng expiration ng LMIA, no need na. Pero sa kaso na to is, what if mag-change ka, no? Mag-jump ka into another company or another position, maglipat ka ng ibang employer or ibang province, kailangan makahanap ka muna ng employer na meron ding LMIA kasi yan yung nagsusupport sa temporary foreign workers. Okay? Kasi kung wala kang LMIA, pag-process kasi ng work permit mo, isa yun sa kailangan. Kaya marami kayong napapanood sa TikTok, no? And most na tanong dyan, karamihang tanong sa mga hindi nakakaalam at hindi naka-experience na tulad ko, kailangan pa ng LMIA? Mostly, no? Kaya matagal ako nawala sa social media, but yan yung kumunat tanong ngayon. Kailangan ko ba ng LMIA? Okay? So, pag-apply ng work permit, kailangan mo ng LMIA. Okay? Kailangan mo ng LMIA. So, be sure, bago ka tatalon sa isang company or bagong company, kailangan yung company na lilipatan mo, meron siyang LMIA. Now, sir, paano yun? Yung LMIA kasi, sir, di ba may balita dati na 6% above hindi siya bibigyan? Yes, no? Totoo yan. Kung lilipat ka ng ibang company,
and then yung province na yun is under siya sa 6%, mag-pray ka na lang na pag-process ng work permit mo, sana ma-approve. Okay? Now, next na tanong, ito yung medyo hindi na-realize ng iba. Sir, what if lilipat ako ng company? Bagong company, magandang pasahod, tapos hindi ko natapos yung previous kong na company kasi hindi ko nagustuhan yung mga katrabaho ko doon. Ano yung epekto nun sa akin? Malaki epekto. Malaki ang epekto. Malaki ang epekto if ma-PR ka na. Kasi during sa investigation, pag PR ka na kasi, investigahan na yung mga previous work mo, tatawagan na yung mga previous employer mo, natapos niya ba to? Malamang, sasagutin ng employer, hindi niya tinapos, nag-quit siya o nag-resign siya. Yan lang yung isang downside dyan. No? Pag nag-PR ka, mag-stay ka sa Canada, hopefully, ang makahawak sa application mo, hindi stricto or hindi stricta. Kasi yung stricto, tapos pagdating sa investigasyon, totoo bang nag-work to si sa ganito na company, tapos pag review nila, oo, nag-work yan, pero lumipat yan ang bagong employer niya, patay ka dyan. Okay? Patay ka dyan. Yun lang ang isang downside pag hindi mo tinapos yung kontrata mo sa dati mong employer. Though, pwede na talagang maglipat ngayon kahit naka-close work permit ka, pero pagdating sa PR, mag-pray ka talaga ng matindi na hindi lang mahalugkat yung mga previous mong trabaho na hindi mo tinapos yun. Okay? And siguro yan lang may share ko sa inyo. Pero sa mga close work permit or specific employer work permit, pwede na kayong maglipat ng trabaho or mag-transfer ng ibang trabaho at pwede na kayong makapagsimula ng panibagong trabaho kahit hindi pa yung hawak yung work permit or hindi pa natanggap niyo yung physical copy ng work permit na na-approve na yung work permit niyo. Okay? So, padala lang kayo ng RCC na, hey, you can continue work this employer or pwede na kayong mag-work sa bagong yung employer until ganitong kahit pinaprocess pa namin yung papeles mo or yung work permit mo. Okay? So, yan yung isang pabor dyan sa mga naka-close work permit tulad sa akin na pag hindi mo nagustuhan yung trabaho mo, pwede ka na makalipat ngayon. But be sure na yung company na lilipatan mo, kailangan magbigay siya ng mga documents na kailangan mo sa pag-apply ng work permit. Number 1 dyan is in LAMIA, Good Permission of Employment. Importante din yun. And yun yung previous na company mo, kailangan aware siya na lilipat ka at hihingi ka din ng confirmation letter galing sa kanya. Okay, sa mga bagong employer, number 1 dyan, kontrata at LMIA, yan yung pinaka number 2 biggest documents na kailangan mo dyan. Okay, kailangan matanggap mo yung kontrata na may pirma sa'yo na nakahanap ka ng bagong employer or trabaho. Okay? So, marami sigurong mga hindi ko maisip kung ano pa yung idagdag ko dito, but sa comment section, itanong nyo kung gusto nyo itanong kasi napagdaanan ko itong changing employers, changing jobs back in 2023. Alam ko yung pasikot-sikot dyan. Comment ka dito kasi kaya kong sagutin yan. Okay? Hopefully, na-enlighten kayo na pwede na kayong maglipat o mag-transfer ng employer kahit naka-close work permit ka. Yan yung isang good news sa mga temporary pa rin workers na sa Canada. Hopefully, mahanap yun yung trabaho na gusto ninyo at komportable kayo. Okay? Again, this is Jim. Thanks for watching and see you next time.